no? Dahil wala naman ho talaga ipinapakita na matinong mga ebidensya itong sila Baligod. In our profession. Kaya ako hanggat maaari, sa gulo ng mundo, sa hirap ng buhay ng tao, kung talagang halimbawa, ikay may hawak na ebidensya, O yan, instead na i-press con mo, paila mo ng kaso. narinig nyo? Ano ginagawa ng mga kampo nila Baligod? Ano ginagawa ng 18 Marites, mga kababayan? Puro press con, no? Pero wala silang nagpa-file. Hanggang sa ngayon, wala akong nakikita ho, mga bossing, na nagpa-file ng kaso doon sa mga 18 Marites. Tsaka sila Baligod do. Ang gusto kasi nila, bakit puro press con? Gusto nila mahimok yung taong bayan, mapapaniwala nila yung taong bayan, no? Na eto, male-maleta, ganito, ganyan. Picture tayo, maleta sa harap ng eroplano. Eh, yung maleta at eroplano, pagsamahin mo yun sa isang litrato, normal naman po yun. Pumunta kayo ng airport, makikita nyo, kadalasan magkasama. No? Magkasama yung eroplano at mga maleta. Dahil ginagamit po ang mga maleta sa pag-empake ng mga gagamitin mo. Di ba? Nung mga gusto mong dalhin doon sa biyahe mo. Oh, anong sinasabi ng mga DDS na yun na yung ebidensya? Pampulpol na ebidensya ho yun, mga kababayan. Tuloy, Yorme. I-file mo talaga, tuluyan mo at hayaan mong husgado ang magsabi kung ang hawak mo ba'y mabibisa. Kung King ina. Ay, sorry. kung makikita nyo ho, mga kababayan, yung mga pinagpapakita nila Baligod, mga male-maleta, no? Tapos harap ng eroplano, maleta nandoon sa ano, sasabi, kay Bongbong Marcos yan. Diyos ko naman. Pang uto-uto lang. Yung mga ganyan na mga paglalabas. Wala kayong nilalabas, sa totoo lang. ang akusasyon mo ba'y tama. Kasi that's the way, in a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. Correct? Because politics is part of government. And I cannot allow my grandchildren someday to see we in government keep on accusing each other every now and then of something else or bad things. Just for Sandali, maputol ko lang. Kasi gano'n naman ho lagi, mga kababayan, yung mga DDS. At ewan ko, yung iba, parang DDS na din ho, mga bossing. Mga bossing. Ano po, tipo bang, oh, magnanakaw yan. Si ganito, ganyan. Magnanakaw yan. Hanapan mo ebidensya. Wala naman maipapakita ebidensya. the sake of destroying. Sabi ni Jan Bacasera, oh, they invited the wrong person. Eh, hindi ko alam kung sinadya nitong mga ito to para ipahiya po. Oh, para ipahiya yung kanilang mga sarili. Di ba? Iimbitahin mo si Yorme, straightforward yan. Hindi mo mauuto yan, matalino yan. One person or pulling somebody's feet para ikaw ay umangat. Tapos nasa laula na ang pamalan. No, tapos nandiyan kayo, harap-harapan. Kayo yung sinasabihan niyan. But eto, ang nagtataka ako, etong mga ito, mga kababayan, bakit hindi itinatopic ito, 73 million, mga bossing, ipinapasauli, ipinapabalik po sa Vice Presidente. Sabi ni Ronald Llamas, tinatanong kung kailan daw isosoli ang 73 million na ipinapabalik ng COA. Mga DDS, ito yung sinasabi nyo na ang Vice Presidente ay clear na sa COA o cleared na sa COA. Ito ba yon? Kung clear, bakit may pinapabalik na 73 million? At sinabi ng COA na kahit na daw ibalik ng Vice Presidente yung 73 million, hindi ibig sabihin clear na daw po ang Vice Presidente. Tinatanong siya kung kailan daw isosoli ang 73 million na ipinapabalik ng COA. Ang sagot niya daw ay, I completed my studies on my own terms. Ano ang tawag dyan? Ang layo ng sagot. Ma'am Marge at Romeo Barcebal. Ang layo ng sagot, mga kababayan. Di po ba? Ito yung mahirap sa kanila. Lahat
simula sa pool, sa umpisa. Lagi nilang nakalihis o yung mga sagot nila laging nakalihis ho, mga bossing. Hindi sila rumerekta doon sa kung ano ang tanong, siya ang sagot. Ganyan ho ang mga DDS. Tanungin mo 1+1, sasagutin ka ng Pilipino o sasagutin ka kung, kung saan ho. 'Di ba? O kailan mo ibabalik yung 73 million na itong sinasabi ng COA? Ganito na lang po, no? Ibabalik po namin yan kasi ganito, ganyan. Kukuhanin po namin dito kasi nandun naman po talaga yan. Nakatago lang, hindi lang namin nagastos, etc. Whatever. Yun yung sagot mismo doon sa tanong. Pero yung I completed my studies on my own terms, malayo ho ata iyon. Parang impeachment lang po yan. No? Parang impeachment lang po, no? O ganito, sinasabi nila na yung pera daw nung confidential funds, winaldas mo. Ano ang sagot mo doon? O eto, sinasabi nila na meron daw bribery na nangyayari nung ikaw ay nando sa Department of Education. Anong sagot mo doon? Sinasabi nila, plano mo daw ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, asawa at yung pinsan. Ano ang sagot mo doon? Sinasabi ni Madriaga na gumagastos ka daw nung panahon ng eleksyon galing doon sa pondo ng Pogo at doon sa mga Parmali. Anong masasabi mo doon? Sagot po nila, pinupolitika lang po kami niyan. Sagot ho nila, mga kababayan. Kasi po ako yung tatakbo, nagdeklara po ako, natatakbo po ako eh. No? Sa pagkapangulo, kaya ngayon ang ginagawa nila, pinupolitika nila po kami. Biruin niyo ho yun, mga kababayan. Ang layo ng mga sagot. Hindi nirerekta. 'Di ba? Yung mga tanong. Kaya ang mamamayang Pilipino, lagi pong nag-iisip. Guilty siguro tong si Sara Duterte. Hindi makasagot eh. Hindi sinasagot yung mga Hindi sinasagot. Ito, yung sa mga impeachment, 'Di ba? Sara Duterte's answers impeachment complaint. Lawyer cites a non-uniform standard in substance. Wala, malalayo ho yung mga sagot nila. Kesyo, pinupolitika po kami. Kesyo, ako po kasi ang numero 1 na tatakbo no? Number 1 contender po ako sa 2028 election. Kaya po, ganyan, ginigiban lang. Hindi. Sagutin ninyo, marinig ng taong bayan. Pag narinig ng taong bayan yung inyong depensa at kapanipaniwala naman, ayan, baka kayo ang paniwalaan at susunod, kayo na ang idepensa. Dahil ako naniniwala po ako sa sinasabi ho nila nung kampo ni Sara Duterte na tamang venue, pinakamagandang venue